ang sinasabi ni Congressman Ridon gagawa sila ng rules na posibleng i-disregard nila ang findings ng Korte Suprema. Posible ba yon? Malaki ang pagkakataon muli bumalik sa Korte Suprema. Lalong-lalo na kung hindi makatarungan ang panibagong paggagawa o pagsasagawa ng rules executing yung powers ng House sa impeachment proceedings. In the meantime, hindi pa rin tapos ang tila mabigat na loob o masamang loob ng ilang mga kongresista natin. Mayroong mga katulad ni Terry Ridon na nagsasabing, hindi daw susunod. Gagawa sila ng rules pero wala silang, hindi pwede nilang i-ignore or iaayon lang nila kung ano yung rules nila, kung ano ang interpretasyon nila ng kanilang mandato at saka kanilang power sa pagsagawa ng impeachment proceeding sa House. Disappointed naman ang sinasabi ni Congressman Lawrence Defensor at ang sinasabi niya hindi daw sinunod ng Korte Suprema ang doktrina sa separation of powers na maliwanag naman daw sa saligang batas. Separate and co-equal branches kasi ang executive, legislative at judiciary. Gayunpaman, medyo kulang yung kanilang pagtatalakay, lalong-lalo na, may separation of powers, pero mayroon din tinatawag na check and balance. So, ano yung check and balance? Kaya po tatlong hiwa-hiwalay na sangay ng gobyerno ay para mag-check sila sa isa't isa. At ang pinakamalaking check power yung power niya to the years of grave abuse of discretion. So, yan po ang nangyari dito. So, samantala naman, kailangan pang paalala sa ilan sa ating mga mamamayan na ang layo pa po ng tatahakin na landas at anything can still happen. Hindi po isang factor lang po ang Senate President. Nakita naman natin noong si Chis Escudero, ang pinuno ng Senado, abogado, kung kaya't alam niya kung ano ang pwedeng gawin o ang maaaring gawin at kung ano ang hindi. Mayroon kasing ilang mga mambabatas ng buong paniniwala nila ay hindi maaaring mag-encroach ang bawat sangay sa exclusive powers ng isa't isang sangay. Totoo naman yon, maliban lang kung it is a check power. Yung power that allows for checks and balances between the three branches of government. Okay. Ano ngayon ang mangyayari kung sakasakaling matupad yung pangarap o yung sinasabi ni Congressman Terry Ridon na hindi sumunod ang House? Unang-una, posible ba yon? Sa tingin ko, medyo malabo kasi maliwanag yung statement ni House Speaker Bogie D na susunod ang Kamara de Representantes sa utos at findings ng Korte Suprema. Bilang pinuno, siya po ang kumakatawan sa buong House of Representatives, kung kaya't mas may bigat ang sinasabi ng naturang pinuno. Si House Speaker ay maliwanag na nagsabing susunod. So ngayon, ang sinasabi ni Congressman Ridon gagawa sila ng rules na posibleng i-disregard nila ang findings ng Korte Suprema. Kung ito po ay makakaapekto doon sa paglilitis ng kaso ni Vice President Inday, malaki ang pagkakataon muli bumalik sa Korte Suprema. Lalong-lalo na kung hindi makatarungan ang panibagong paggagawa o pagsasagawa ng rules executing yung powers ng House sa impeachment proceedings. So, maaari indulog uli sa Korte Suprema. Maaaring ipresenta yung problema sa Korte Suprema at mag-decide muli sila. Tingin ko dyan, hindi masyadong matutuwa ang mga kongresista sa panibagong magiging desisyon ng hukuman. So, kumbaga,
pwede silang magsabi ng ganyan at pwede silang magbigay ng kanilang saloobin tulad ng kanilang sama ng loob. Ngunit ibang bagay po kapag hindi sila sumunod sa pinakamataas na hukuman. So, bukod pa dyan, meron pang contempt powers na maaaring gamitin tungo sa pagpapasunod sa utos ng mga respondents. Sorry, sabay-sabay yata naglulubat ito. Okay. So, kumbaga, kung ang habol nila ay mabilisang paglilitis kay Vice President Inday, baka lalo lang silang matagalan. Tulad po ng kanilang pagmamadali noong 2025 na paghahalataan naman na may hinahabol sila na hindi umabot sa recess o sa pagtatapos ng 19th Congress, ura-urada nilang i-final at tumanggap pa actually ng ika-4 na reklamo na noong February 5, 2025 para yun po ang ilitis o yun po ang ihain laban kay VP Inday. Saka mamadali, hindi nasiyasat ang ebidensya. Hindi nabaklas yung mga nabaklas at naaral ng mabuti o nasuri ng mabuti ang mga charges. At lalong-lalo na hindi nabigyan ng pagkakataon si Vice President Inday makapagsalita at mag-explain. In fact, isang charge na sinasabi ng grupo ni na former Congresswoman Franz Castro ay hindi daw maayos na nagpaliwanag si Vice Presidente doon sa mga inquiries ng Kongreso. Ginagawa pa nilang bahagi ng kanilang paratang laban kay VP Inday ang hindi niya pagpunta sa mga inquiries at hindi niya pagpunta sa budget hearing. Hindi po yan impeachable offense, wala naman pong nakasaad na disobedience, kumbaga, sa legislature ay isang impeachable offense o grounds for impeachment. Ito ba ay grave, kumbaga, a culpable violation of the Constitution? Tila hindi. Kasi, kung mamarapatin, sinasabi ng Korte Suprema, kailangan kapag ginamit ang puwersa o mandato para makapagsagawa ng impeachment o pagtatanggal ng isang impeachable official, kailangan mabigat ang paratang. Kailangan umaangat siya to the level na high crimes, culpable violation of the Constitution. So, kailangan may ganun kaseryosong paratang. Hindi yung maliliit, well, not maliliit, yung mga bagay na mariresolba naman kung halimbawa sa ibang klaseng kaso. Who's staring at my sofa? Cats. Okay. So ano pong mangyayari? Isa, posible na idulog sa Korte Suprema at hindi po magiging mabilis. Kumbaga, madidefeat yung purpose ng mga representante natin na pamadaliin o gawing expeditious yung proseso kapag ito ay naidulog na naman sa Korte Suprema. Kapag ito ay napagbigyan ng TRO, hindi matutupad ang kanilang panalangin na magmadali. Bukod pa dyan, posible rin na idulog sa Korte Suprema hindi dahil may panibagong kaso, kung hindi dahil may possible contempt. Hindi ako sure kung magsasucceed ang paghingi ng pag-exercise ng contempt powers ng Korte Suprema, gayon pa man, available na pwede naman hilingin ito. Hindi natin sinasabi na parati yan mapagbibigyan. So, mayroon mga nagsasabi naman na posibleng umabot sa isang constitutional crisis. So, ano ba ang constitutional crisis? Dito sa Pilipinas, ang constitutional crisis ay nangyayari kapag 2 o 3 sangay ng gobyerno ay hindi nagkakasundo tungkol sa isang bagay na nagre-resulta sa isang deadlock. Okay?
ang deadlock na proceedings ay ibig sabihin ay posibleng matigil yung pagsasagawa ng isang proceedings na yon dahil nagkakagulo sa interpretasyon ng batas o posible rin na hindi kinikilala ng isang sangay ng gobyerno ang puwersa o mandato ng ibang sangay. So, dito sa Pilipinas, ang constitutional crisis involves the branches of government. So, ano ngayon ang mangyayari kapag deadlock? Well, it's possible na either hindi matuloy o kung itutuloy ay magkakaroon talaga ng issue na babalik sa Korte Suprema. Kung ayaw kilalanin ng House o ng Senate yung findings ng Korte Suprema, kaya ba nilang patanggal ng puwersahan ang Vice-Presidente? Posible rin hindi. So, kung may deadlock tungkol dun sa whether or not bababa ang isang nakaupo sa pwesto, maaaring mamili ng panig si Vice President. Pwede niyang sabihin, dun ako sa hukuman. Tama ang hukuman At siya naman ang may mandato. And in the meantime, di ba, walang nagagawa tungkol dun. So, ganun po yung crisis. Kumbaga, it becomes a conflict. Titigil ba lahat ng pamahalakad ng gobyerno? Posible ring hindi. So, handa na po tayo para sa inyong mga katanungan. So, ano yung worst case scenario dito? Worst case scenario, magkakatila krisis kasi hindi magkakasundo kung bababa o hindi yung nakaupo sa pwesto na hinahabulan nila ng impeachment. Ano yung mas realistic na ini-expect natin ngayon? Dudulog sa Korte Suprema yung nasasakdal at posibleng mag-issue ng TRO, in which case hindi na siya crisis, TRO ang magiging dahilan kung bakit matitigil yung proceedings. O di kaya, kung sakasakaling tumuloy-tuloy pa rin yan, magkakaroon ng issue kung valid ba ang pagtanggal sa kanya. Okay, so handa na po kami para sa inyong mga katanungan. Dito tayo sa... Saglit lang ha. Alright, so magandang gabi.